asawa niyang lalaki. But if her husband did it, she is free from the law that she is no adulteress, though she be married to another man. Okay, dito sa verse na yan, walang sinabi sa lalaki. Okay, so kaya mamaya may special treatment ata ang lalaki. Babae lang. Hindi sinabi pag namatay ka yung babae, saka ka pa ng pwede mag-asawa, at pag buhay pa yung babae, makasal ka, adulterer ka rin. So, hindi babae natin ito. Ito kung isa, extended din for fornication, ay makikita dito sa, okay, sa, inasa ni Bergan, ni Matthew 19, verse 9. Verse 9. 19, verse 9. Sahin po natin. Ayan. And I say unto you, whosoever shall put away his wife, sa mga kalalaking naman ito. Kung sino man daw maghihiwalay ng kanyang asawa, liban lamang ito sa pakikiapid. Fornication is pakikiapid. Pangalan niya is adultery. Okay, maliban na siya ay nag-fornicate and shall marry another, committed adultery. So pag lalaki daw ay hiniwalay ang kanyang asawang babae, nagpakasal sa iba, nag-adultery din siya. Pero, liban na mayroong kasong fornication doon sa babae. Ibig sabihin, hindi siya nagtapat sa lalaki bago siya kinasal. Na siya pala ay meron ng experience o may karanasan na nagalaw na ng iba, hindi na siya virgin. Pero nagpakasal siya. Sabi ni Brother Branham, kahit magtapat siya after 10 years, may mga anak na sila, pwede pa siyang hiwalayan at mag-asawa ng bago yung lalaki dahil it was not in good faith. Dinaya niya, niloko niya. So in the very beginning, hindi talaga sila ang masasabi natin soulmate o eksakto na pinag-tagpo ng Panginoon. So may mga quotations tayo dyan, magpapadala ako siguro. At pupunta tayo dun sa isa pang question. Okay, sabi dito ni Brother Branham, minsan question and answers, sabi niya rito. You have to confess it to your husband. It wasn't God that you committed adultery against your husband. So, if a man marries a woman and she has lived unclean before she marries him, sabi niya rito, and she comes to him and they've been married ever so long, and then she comes to him and says, honey, I want to tell you something. I did run out with another man and I never told you. Jesus said he has a right to put her away and marry another because they're not married in the beginning because she falsely told a lie against him. Yeah, so she has a sacred virtue committed to her by the Lord. Sabi niya rito that she never must defile that virtue. Ayan. So, kaya, dito po malinaw na para rin sa babae ito. Yung lalaki, walang sinabi yung lalaki na, di ba, maraming lalaki na nakapag-asawa na maraming na experience sa babae. Pero bakit kaya pinunto rito ay yung babae lang. No? So, ito po ay Matthew 19, sulat ko lang. Ito, 19 verse 9 pa. Okay, so, yan po. Ngayon, yung pangatlong tanong ay, na madalas may encounter ko, o pangalawa, ay yung, halimbawa, nag-vow na yung isang brother sa isang sister. Diba, sabi natin kanina, if a man, okay, pakipost yung Brother Ness itong napakagandang quotation na diniscuss ko kanina, yung vow, para makita natin. Okay, dito po sabi niya dito, as long as they take that vow, they are married. Okay, as long as they take that vow, they are married. So, makikita natin na talagang lahat tayo ay sa mensahe, ito ang standard natin. Pag nagtapat na yung lalaki sa babae, at tinanggap naman ng babae, sabi siya, I love you, pakakatalang kita. At sumagot din yung babae, I love you rin. Magpapakasal daw kayo. Kasi kontrata yan eh. Hindi lang naman yung lalaki. Kasi kung ayaw na ng babae, walang mangyayari. No? So, sabi nito, as long as they, dalawa, lalaki at babae, they take that vow, they're married. Just like a boy, if a boy promises a girl to marry her under good faith. Ito pang
napaka-importante closure. Under good faith, kailangan nasa tamang motibo. Kasi may mga biro-biro lang eh. Na, kakasalan kita. So, kailangan under good faith, then he is obligated to that girl. Is just as good as married her. The only thing the law does is give you a bill of rights and live together to keep from being common law husband and wife. But when a man tells a woman with you faith or be married, he is married. Your vow is sacred. That's what marries you anyhow. So makikita natin dyan na talaga yung salita, yung spoken word, yung pangako, kailangan ito pa rin natin. Kaya nga yung pangalawang tanong, paano naman kung yung babae na pinagbawal mo ay nag-asawa ng iba? O kaya yung nagbawal na lalaki, nag-asawa ng iba? See, so that's a common question. Pwede pa ba ako mag-asawa? See, that's a question na ano ground? What are the grounds na pwede ba mag-asawa nakapagbawal? Okay. Agis ko lang. Commit na ng bawal. Okay. Okay, ano yun? Strength? Kawalay na. Okay. If one of them married another, okay. So, hindi sila nagkatuluyan. Kasi itong maraming problema ng mga sister, nakapag-bound na sila sa isang brother, paano mag-asawa yung brother? Pwede pa ba ako mag-asawa? Hindi kaya ako nakakalun niya kasi nakapag-bound na ako. Same thing with a brother, di ba? Nag-asawa yung sister. Tapos, sabi niya, pwede pa ba ako mag-asawa ulit? Kasi, nag-bound na ako eh. So, dami ng mensahe. Mag-gumit ako ng adultery pagka nag-asawa pa ako, di ba? Nakapag-bound na ako. Now, I think napaka-importante yung in good faith doon, mga kapatid. Kasi pag in good faith, talagang nakatali ka na. Pero ibig sabihin, mayroong mga deception kasi minsan. Kagaya yung sinabi kanina ni Pastor Danny. Pag nagtapat siya sa babae, ni-reject. Magtatapat naman sa iba. Tatapat naman sa iba. So parang trial and error, hindi in good faith yun. Kumbaga, pinagtapatan mo ito. So, makikita natin doon na mayroong tinatawag na exemption or makikita natin na hindi talaga totoo. So, paano natin ngayon malalaman kung in good faith yung kanilang vow? So, yun ang siguro isang topic na pwede nating bigyan ng mga punto, bigyan ng talagang qualification or factors na talagang masabi natin, yung vow ninyo, in good faith talaga. So, yun ang ating nakikita rito. And then, pangatlo, ay, yung lalaki, no? So, once na nag-commit ng fornication ng babae, sino ba ang pwedeng pakasalan ng lalaki? Kasi pwede na siya magpakasal sa iba. Okay, so, ano ba? Okay, once a man confirms that his wife has committed fornication before marriage. Okay, before marriage. Sino ang pwede niyang pakasalan? Okay, sino ang pwede niyang pakasalan? Okay, kaya nga sinabi ni Pastor Danny, number one, believer. Kailangan believer. Okay, sa ministers, hindi lang believer, kung ikay ministro. Sabi ni Brother Branham, kailangan virgin ang mapakasawa mo. Hindi ka pwede mag-asawa ng balot or widow. Kasi nga, Levites, alam natin, yung mga sagrado yung position nila. So you cannot marry somebody na nagkalaw na ng maglalaki. So ito, believer, and then for ministers should be a virgin and believer. Okay, and so ang tanong dito kasi, meron pa palang pang-apat. Kasi
Ang isa pang tanong dyan, yung lalaki na nag-commit ng adultery yung kanyang asawa. Pero siguro minor na lang yun, nasabi na rin ni Brother Danny kanina, na hindi na yung grounds kasi wala naman kayong nag-umpisa kayo talagang good faith. Nangyari lang yung in between. So, ang nangyari doon, either magpatawaran kayo, o totally magsiwalay kayo, pero hindi kayo pwede magpakasal pa kayo. So, yun ang nakikita ko sa dulo, sa number 4. So, hindi na lang susulat. So, more or less yan lang siguro may share ko for now. So, thank you very much. If you have Divorce. Straighten. Yan po lang. But forget this marriage and divorce. But forget this marriage and divorce. Ang sinasabi sa kapaligiran niya na lagi siyang nagpapasasabi nung pinangaral niya yung marriage and divorce. Kasi yung marriage and divorce, pag pinasa natin, ay unfair. Unfair sa babae. Kaya lagi siya nagsasabi na ayaw ko kayong saktan sa mga sisters. Sabi nga, so, but to get this marriage and divorce, straighten out so that you would know which was right and which was wrong. Now we plainly show here in this time, there is one Christ and many members of the world. Notice, he can put us away for spiritual. So, itinitid po tayo ng propeta at asawa ng Kristo. He can put us away for spiritual fornication and false doctrine. Anytime we want to, spiritual adultery, paano tumatanggap tayo ng pangaral na sa iba. But how dare you try to put him away and make it? The man can put away his wife and marry another one, but not the woman put away her husband and marry another one. Ibig sabihin lang, sabi ng prophet, ang babae, ang lalaki ay pwede pang mag-asawa. Ngunit hindi pwede sa babae. Sabi niya, kaya nga, nung nanganahon ng nag-present, hari, ang daming asawa. Si David, 500 ang asawa. Lalo na yung anak niya si Solomon, 1,000 ang asawa. Ibig sabihin, pwede mag-asawa ng marami ang hari. But, sabi sa mensahe, at sabi na rin sa ibang nag-present, na yung ministers, kailangan mag-asawa man siya, gawin. Walang karanasan. At sabi nga sa mensahe na kailangan ay magtapat ang babae bago sila magpakasal. Sabi rin niya ng taon na. And then, ay tuloy ko, see all the shadow of time, they're perfectly balanced out. See the original creation, not by product. Now we're not the church, the bride. Though the word, not the woman, the man is time. That's why it never say anything against the man doing it. It's always the woman that is suckling. Amen? Kaya nangungusap ang propeta na yung time na nabuksan ng itong tatak ay ipinahayag niya yung lihim, yung ministry, yung nakatago sa una doon sa kanyang iglesia nung nangaral siya ng marriage and divorce na hindi na pwedeng mag-asawa ang babae pag naghiwalay. Pero ang lalaki pwede mag-asawa kung ang kanyang partner ay nag-commit adultery. Pwede niyang hiwalayan, but hindi siya pwede mag-asawa. Pwede mo siya mag-asawa, kailangan virgin, walang karanasan. And then, pag ang babae ay, sabi nga, hindi siya, walang tipan, binabatas ng tipan, sa umpisa pa lamang, pareho ang tipan, babae at lalaki. Ngunit kung nagkakala ang babae, binago ng Diyos ang tipan, naghiwalay na, hindi nakapantay.
Kaya nga pinagbabawalan sa babae ang mangaral. Because sa kasalanan ng ginawa niya. Kaya nga pag ang babae ay hiwalay, ay hindi siya pwede mag-asawa. Hindi mananatili siya. And then, sabi nga ng mensahe, what's the Lord? Palalo mo. Na hindi makapag-asawa muli ng lalaki, kundi sa isang garin lang. Makapag-asawa siya muli, pwede siya. Makapag-asawa siya muli kung ito ay isang garin. Subalit, hindi siya makapag-asawa ng asawa ng iba. Amen? Hindi talaga, at kung siya ngayon mag-aasawa ng isang divorsyada, namumuhay siya sa pangangano niya. Ito yung para sa lalaki. Kailangan ang lalo na pag ang lingkod ng Panginoon ay mag-asawa muli, usisayin na muna yung matitipuan niya ba ay walang history o walang karanasan. Sabi nga ng lalo na ang nagbayad. And then, sa atin, siguro, kailangan ginanitang ulit pa nila, pangaralan natin yung bawat yung pinto natin. Hindi yung mga tatay siguro, ganun din. Sabi ng prophet, sa 314 paragraph. Ngayon nga sa pasimula, siya nga hindi ngayon at hindi magiging ganoon sa huli. Ngunit sa ilalim ng mga modernong kalagayan, bilang lingkod ng Diyos, hindi ko tatawagin ang sarili ko na kanyang propeta. Ngunit naniniwala ako na marahil kung hindi man ako ang sinugo para dyan, naglalakad na ako ng daan para sa kanya kapag siya ay dumating na. Kaya sa ilalim ng mga modernong kalagayan, inaatasan ko kayong umuwi sa inyong tahanan na kasama ang inyong kasalukuyang asawa. Kung masaya ka sa kanya, mamuhay ka kasama niya. Palakihin niyo ang inyong mga anak sa aral ng Diyos. Subalit mahabag nawa ang Diyos sa inyo kung inyong gagawin iyan ulit. Amen? Ibig sabihin, kabagan na lang ng Panginoon kung ang isang tao ay gumawa ulit. Pero maraming pag ang lalaki nagkasala ng adultery, ang babae, walang karapatang iwalayan ng lalaki. Kung hindi, pagpilisan niya, mag-usap sila at patawarin niya. Ngayon, pag inulit-ulit ng lalaki, ibig sabihin, sakit na ng lalaki yun. Sakit niya na palaging kung gagawin niya ulit. Ibig sabihin, pinatawad na tayo ng Panginoon at lalong-lalo na, pag tinanggap natin yung mensahe, at mamuhay tayo sa kasalukuyan natin mga asawa. So, yun lamang. God bless. Ayan, may pula. Maandar na. Although adultery and fornication are the same act, it is unclean means, but a different situation. Kaya sabi ng Panginoon, a man can put away his wife, sa chapter 9 ng Matthew, and marry another except by fornication. So, pinag-iwalay ng lalaki ang babae kung ang babae ay hindi siya naging tapat at meron siyang yung mga karaang premarital sex. Kaya meron nga ako nabasa ng kapatid na article na ang kaugalian sa Israel noong araw sa unang gabi ng bagong kasal, nag-provide ng kailang yung magulang ng babae para maging pinaka-benefit na sa first night para pangalagaan ang honor, ang dangal ng pamilya ng babae. Kasi kahit na yun ginagawa ng lalaki at babae, hindi niya gawin dahilan yung fornication at mag-asawa sila ng siya uli. Kaya meron kong gano'n na ginagawa sa Israel na nag-provide ng puting tela ang magulang ng babae para yun ang kanilang magiging legit sa
first line. At pagkatapos nun, yun ay itatawag ng mga magulang ng babae para pangalagaan ng kanilang dangal. So, pero kahit sa fornication o adultery na ang naging kaso, nasa tao na yun, nasa babae o lalaki na yun, kung gusto niyang iwala yung asawa niya. Pero both sides sa kanila, kapatid, except by fornication sa lalaki, ay hindi na pwedeng mag-asawa. Dahil nga sabi ng babae, ng Bible, ang babae na iniwalayan, sino mo makipag-asawa sa babae iniwalayan, ay nagkakasala ng adultery. So, ang marriage and divorce po ay case-to-case basis. Ito ay situational basis. Kaya yung tanong ni Pastor Dani na paano yung mga dating unbeliever, na-convert to message. Tapos, hindi pa na sila kasal, hindi pa na sila legally marriage. Ay may mga nalikaw na kami ko. Paano natin i-apply sa kanila ang Bible, ang message kung yung babae naman ang pananampalataya at yung lalaki ay hindi pananampalataya. So, pwede ba natin gawin yun? Baka sabihin sa atin ng lalaki, ang pakialam nyo sa buhay namin. Baka maging dahilan pa yung babae ay pigilan niya ng participate sa atin. Kasi minsan nangyari yan na nalaman ng isang pastor kaligalista o ay hindi siya pastor, isa siyang nag-iglin na evangelist. Nalaman niya na yung isang pamilya na umating sa church ay yung nanay ay pangalawang asawa lang. So, binibali nanay, pati mga anak na convert. So, gusto niya, kausapin yung lalaki na ang believer. At sabi ng pastor, wala tayong karapatan ng niya. Baka mamaya, nagalitan pa tayo ng asawang lalaki. Kasi, ano pakialam mo sa buhay namin? Baka, hindi na. Kasi, sabi niya, hindi daw bastardo, wala raw kalitasan yun. Dahil ayon sa law, ang isang illegitimate child ay hindi pwede makapasok sa kongregasyon ng Panginoon for how many generations. So sabi ng pastor, that is under the law, but we are now living under the grace. Kaya na meron liberty, hindi pa naging maganda ang ng tao sa kanyang physical na birth, pero ang pwede na ng Diyos niya sa atin ay yung ating new birth. So, yun lang po ang aking nakita sa message at sa turo ng Bible na ang teaching na marriage and divorce ay situational basis. Young people leader, talagang people sa rin. So, ginawa niya yung ground. Kasi alam ko sa pag-ibig, gaya ng sakopin ng lahat nagtatakot ng lahat ng bagay. Yes. Tayo ba, marumi tayo sa harap ng Panginoon. Nagtatanggap tayo ng Panginoon. So, di ka rin nangyayari, hindi sila nagkatuluyan. Hindi ko alam kung nag-alit yung magulang ng babae o ano ba. Pero ang pinagtatak ko, kung lalaki na ito ngayon, backslider, yung babae dahil sa nasaktan siya, naging-iglesia ni Cristo. Bitawan niya yung message kasi meron palang naluturo. Ano ba talaga yung investigation? Dapat, ano natin? Kasi pag nagdinigyan ng people natin, mabawa yung nag-sister Kahit sa labas ng mga sister natin, dumating sa church. Akala nila, nalinis sila ng dugo ng Panginoon. Bigyan sila ng tawag sa Panginoon. Tapos gagawin natin ground dahil lang sa pagkakamali nila. Baka nagkakamali tayo. Silang po yung natin.